Mapagpalang araw, kapatid. Anumang oras dyan sa'yo, mapagpalang gabi, mapagpalang umaga man, mapagpalang tanghali, mapagpalang linggo sa bawat tahanan na makikinig, sa bawat isang makikinig sa oras na ito. Tayo makikinig ng mensahe muli mula sa ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Hallelujah God, Hallelujah Father. Lord, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, O God. Dinadakila ka namin. Ikaw yung aming Diyos sa kataas-taasang langit, Lord. Ikaw ay amin, Panginoong patuloy na pinupuri, dinadakila at pinapasalamatan sa lahat ng kagandahan loob mo sa amin, sa pagmamahal mo sa amin, God. Lord, salamat sa Panginoong Jesus. Lord God, na aming tagapagligtas at Panginoon. Thank you, Father, for your mercy, for your love. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Lord, salamat sa banal na Espiritu na siyang gagabay sa mga pandinig ng makikinig, Father God, upang talagang pumasok sa kanilang isipan, sa kanilang puso, Lord God, ang iyong mensahe na buhay, Father God, na iyong mga salita, Father God. Father, thank you sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na patuloy na gagabay sa amin. Gabayan ng iyong lingkod na ito, nang lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay katotohanan na nagmula sa iyo, Panginoong mga mensahe, sa iyong kasulatan, Father. Lahat ng ito sa kapurihan ng Panginoon, sa kadakilaan mo, O God. Glory to you, O Lord. Dalangin nga namin na talagang makarating ng malawak pa ang iyong mensahe sa lahat na nangangailangan, talagang tinatawag mo, Father God. Thank you, Lord. Thank you. Kaya nga, sa gabing ito, sa oras na ito, dinideklara ko, Father God, dinideklara namin kaligtasan laban sa anumang kapahamakan ng bawat isang nakikinig at ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga mahal namin sa buhay, ligtas sa anumang kapahamakan, ligtas, Lord God, laban sa anumang kapahamakan, physical, emotional, spiritual, mentally, Father, mental, Lord God, intellectually, Father God, ligtas, Father, laban sa anumang attack ng enemy sa bawat nakikinig, sa mga mahal sa buhay ng mga nakikinig. Ganun din, Panginoon, sa iyong lingkod na ito, ligtas kami. Dinideklara ko, I declare, Father God, we declare safety and protection. We are in your hands right now, Father, in the mighty name of Jesus Christ. This we pray. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, Father, Abba, Father. Thank you. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah, Father God. Hallelujah. So, mga kapatid, para po ito sa magulang na merong mga maliliit pang mga anak, kahit na malalaki na mga anak, mga lolo, mga lola, mensahe po ito sa atin. Sa panahong ito, napapansin niyo ba o napansin niyo na ba na ang kasalukuyang panahon ay mas masama na at napakadelikado na ikumpara noon sa nakaraang panahon ng mga seniors na ngayon, dahil nga talagang patindi na ng patindi ang kalagayan o pamumuhay, kasama na ang kalagayan po natin ng
kapaligiran. Huwag nating pag-usapan ang panahon, yung panahon ng na weather forecasts, mga ganon na masama na dahil matindi na ang bagyo, merong mga tsunami, yun talaga ay dumadaan. Dumadaan talaga yung mga panahong ganon, dekada-dekada, meron talagang baha na talagang matindi, pero talagang tumindi nga dahil din yan. Pero ang nakasulat sa Biblia, patindi ng patindi, pasama ng pasama ang tao. Atin pong teksto teksto natin. Ephesians chapter 5 verses 15 to 16. Ano ang ating tema? Ang tema natin muli, mga magulang, yung mga may mga anak pang maliliit, mga lolo at lola, mga tita, tito, uncle, aunties. Meron ba kayong mga bata sa loob ng inyong tahanan? Mga pamangkin, mga apo, mga anak. Meron pa ba kayo sa loob ng tahanan o meron kayo sa loob ng pamilya nyo? Kailangan po natin pakinggan ito. Ang text, Ephesians chapter 5 verses 15 to 16, sinasabi dito, verse 5, NIV, New International Version. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. 16, make the most of every opportunity because the days are evil. Sa Tagalog, tatagalugin ko para merong ibig na makinig ng Tagalog, mas maunawaan. Efeso chapter 5 verses 15 to 16, sinasabi dito, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. So ano po ang gagawin natin na gagamitin nating lubusan para sa mabuti bawat pagkakataon? Ano po? Ang tema po natin, topic. Mailalayo nyo ba ang mga bata laban sa kasamaan ng daigdig ngayon? Ang daigdig po natin, pasama na po ng pasama. Ngayon pa lang ang mga bata kailangan na matrain na sila o maturuan o mabigyan ng mga direksyon na kailangan unang-una respect. Respect po. Doon po yan mag-umpisa. Pag lumalaki sila na may respeto sa magulang, sa kuya, sa ate, marunong mag-bless sa nakakatanda, kalalakihan po nila yon. Mga magulang, choice nyo po. Pero lolo, lola, kung kayo po ay concerned sa mga apo, mga magulang, kailangan po natin na sa loob ng bahay mismo, ng tahanan, ng pamilya, maturuan na ang mga bata. Ngayon pa lamang. Nag-start sa 3 years old, 4 years old, okay pa. 5, 6, 7. Okay, lagay natin sa 7 years old.
pataas ang edad, kailangan po na turuan na sila ng respeto at takot sa Diyos. Dapat lang nailayo natin ang mga bata laban sa kasamaan ng mundo ng daigdig ngayon. Dahil pag hindi po nai-influensyahan sila sa kapaligiran, sa labas, sa school po, nagtuturo din naman, nagdidiscipline ang teachers, pero it's not actually their full responsibility na disiplinahin, paano magrespeto, magmumula po talaga sa magulang, sa lolo-lola, sa mga tiyahin, o kung sino man ang magiging responsible sa isang bata, magsisimula po ang kaayusan. Why? Dahil nga pasama ang mundo, ang sanglibutan, ang tao po ito. Ang mga taong namumuhay dito sa mundo, ang pasama ng pasama. Kaya nga ngayon pa lamang, ang mga bata, tuturuan na po natin sa loob mismo ng bahay ng respeto. Mga magulang, mama, papa, daddy, mommy, ipakita niyo po yung respect sa isa't isa. Mag-uumpisa lang po yan sa respeto eh. Once na nawala na ng respect yan, unti-unti ng pasama na ng pasama ang bata. Tatanda po tayo hanggang sa pagmatanda na kayo, makikita nyo kung hindi nakaraan ng respeto, hindi na-train ng respect. Umpisa respect. And manners, takot sa Diyos. Yan po. Pag hindi po sila naturuan sa loob ng bahay at palagi lamang sila sa labas, ang kasamaan po na sa labas, meron din sa loob ng tahanan. Pero saan magmumula? Sa loob ng tahanan ang training. Amen? Second Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Sa Tagalog ko na babasahin. Pangalawang Timoteo chapter 3 verses 1 to 5, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Ito pong kaguluhan na ito na sinasabi dito, ito po ay mga tao. Hindi po kaguluhan ng panahon ng ulan, ng ano paman. Ang kaguluhang ito po ay mga tao. Verse 1 pa lang po yan. Tayo. Sinasabi dito po dito sa verse 2, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili. Napapansin niyo ba yan? Naka-encounter ba kayo dyan? Naka-encounter ba kayo na hindi na sila marunong magmahal ng kapwa? Samantalang ang mahalagang utos, pangalawa sa mahalagang utos ay mahalin ang kapwa. Tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero, ano ang sabi? Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi.
Ito na yung mga panahon. Dapat mo malaman sa mga huling araw na po ito. Ito na ang mga huling araw. Kaya nga, ang sabi dito, ang mga tao'y magiging, verse 2 pa lang yan maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas. Naka-encounter ba kayo niyan o kayo ang ganyan? Ikaw ang ganyan. Hindi lahat. Merong naaapi dahil sa mga ganito. Palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang. Ito na. Ngayon pa lang nakikita na yan. Sa labas, sa kapaligiran, sa loob ng pamilya, may suwail talaga sa magulang. Ano yan? Nag-umpisa sa walang respeto at walang takot sa Diyos. Amen? Okay? Nandun pa lang tayo sa verse 2. Walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Wala na, binabali, wala na. Kunyari, may pumupunta sa church, pero sa loob ng church, nag-aaway-away. Meron din ganun. Hindi lahat. Pero ganyan na ang nangyayari. Nasa huling araw na po tayo. Hindi lang masabi kung anong exact date. Ibig sabihin po, yung bang mahuling araw, malapit nang matapos ang sanlibutan. So, paano na lang yung mga maliliit na mga bata? Paano na lang sila pagdating ng panahon na yun? Katulad nating mga seniors, alam niyo po ito, mga lola, lolo, nung kabataan natin, sa school, magbabarkada tayo, malinis, maayos lang. Kung may nag-aaway-away, natural na away, pero hindi katulad ng ngayon na mga kabataan, how much more ang mga bata na maliliit, mga apo, mga anak nyo na maliliit pa. Lolo, lola, mama, papa. Ngayon, para po ito natin pakinggan. Ito po yung sinasabi sa Biblia. Hindi po ito sa akin, para sa akin din ito. Hindi po ito galing lang sa akin. Okay? Sa pagpatuloy ko, verse 3, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri. Marami na ngayon, marites, di ba? Nauso na yung marites, marisol. Alam niyo yan, kalat na yan. Walang pagpipigil sa sarili, walang self-control. Basta may temptation. Kailan lang nabalitaan ko, kakilala ko eh. Yung babae, nagkaroon ng other man, kapitbahay lang. Imagine, samantalang noong araw, kung gagawin man yan, hindi babae pa, lalaki. Ngayon, nakakatakot. Halos babae, ganun na lang. Nakakagulat at nakakakilakilabot sa harapan ng God. Karumal-dumal po yan. At maraming hindi naniniwala sa impyerno. Ang alam nila, pag natapos sila, namatay sila, diretso sila sa langit. Maraming hindi naniniwala na mabubuhay sila uli. Pero merong mabubuhay na diretso talaga sa dagat-dagatang apoy. Yan ay kung naniniwala kayo sa Biblia. Kung hindi kayo naniniwala sa Biblia, sorry. Hindi ito para sa inyo. Sa Biblia po ito, nakasulat. Ang mga sinishare ko po ay katotohanan.
Sabi, sa verse 4, sila'y nagiging mga taksil. Diba? Ang dami na ngayon taksil. Padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, lasing dito, lasing doon, punta doon, inuman, maglalasing, layaw ng layaw, bilhin ito, bilhin nun. Sa halip na maibigin sa Diyos. Yun verse 4 Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Verse 5, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Anong sinabi? Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Magaling mag-church. Magaling magpunta sa church. Magaling mag-attend. Magaling mag-worship. Pero, ang ibig ng God, sumunod sa utos, sumunod sa kanyang kalooban. Ang kalooban niya, ano ang gagawin mo? Ibig ng God na makasama tayo sa kanyang kaharian, hindi tayo pupunta sa dagat-dagatang apoy. Dahil merong dagat-dagatang apoy at alam niyan kung sino. Kung hindi nyo alam, sinasabi ko ngayon. Hanapin nyo, magbasa kayo ng Biblia. Alam ninyo ang kalooban ng God, ang kanyang batas, at hindi magbabago ang mga nakasulat dyan na huwag niyong gawin ito. Hindi po yan magbabago, nakasulat na yan. At kaya nga yan sinulat dahil yan ang batas niya, yan ang dapat na guidance natin, guide natin sa pamumuhay natin para tayo makarating sa kaharian ng God. So paano na lang ang mga bata ngayon na wala nang nalalaman tungkol sa Biblia? Puro cellphone. Paano na lang? Sila'y, verse 5, may anyo na pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang mga pamumuhay. Anong instruction? Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao, kapatid. Kung isa ka doon, iwasan mong maging ganun. Kung may ganung tao, iwasan mo. Dahil baka mahawa ka. Kung salbahe siya sa iyo, magiging salbahe ka na rin. Minsan, last week, meron akong binili something sa isang store ng gadget na hindi ko na sasabihin kung ano ang kanyang pinakarelihiyon. Siyempre, umaga, may kailangan akong parang cellphone case na bibilhin. Ang sabi ng tindera, sabi ko, meron ba kayong cellphone case? Tapos sabi niya, meron kayo ng ganitong brand? Sabi niya, meron. Bakit? Bibili ka? Oo, sabi ko. Titignan ko siya muna. Sabi kong ganon, bibili ako. Tapos sinanong ko kung magkano, sinabi niya. Nagbubukas pa lang siya. Sabi niya, nagbubukas pa lang ako eh. Sabi ko, sige, maghihintay ako. Sigurado ka, bilhin mo. Sabi ko, alam mo, ang suplada mo. Di huwag kang bumili, umalis ka na. Ginanon ako. Alam mo, yun yung mawawalan ako ng control. Parang aawayin ko na rin. Pero syempre, bigla akong
kailangan meron akong self-control. Parang gusto ko na rin awayin. So, pasama na ng pasama ang mundo. Sabi sa Proverbs chapter 22 verse 6, okay. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Okay? Ituro sa mga bata ang daang dapat niyang lakaran. Okay? Mga Kawikaan, chapter 22, verse 6. Ituro sa mga bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. So, gawing lifestyle o pamumuhay ang paggabay sa buhay ng mga bata habang lumalaki ang bata para hindi kayo magugulat na nagbabago na siya. Baka magulat na lang kayo pag marunong na siyang mga magdesisyon sa sarili niya. Baka magulat na lang kayo mga nanay, tatay, mama, papa, daddy, mommy. Magulat na lang kayo paglaki niya, iba na siya. Hindi na siya marunong magrespeto. Hindi mo na siya masabihan na wag muna yan, hindi pa pwede yan, hindi yan pwede, wag kang ganun. Magugulat kayo kung wala lang. Bahala kayo sa buhay nyo, something like that. Kaya nga sinasabi sa Proverbs, start teaching children off on the way they should go. Proverbs 22:6. And even when they are old, they will not turn from it. Hindi nila yun makakalimutan hanggang paglaki nila. So, gawing lifestyle, gawing pamumuhay na ang ating mga anak o mga apo o mga pamangkin na maliliit pa, gabayan na. Hindi lang tayo makikinig ng salita ng God. Hindi lang tayo kailangan na mabait. Oo, kailangan. May misyon po tayo dito. Once na tinawag ka ng Panginoon, nangusap sa iyo ang God, meron po tayong misyon para po tayo ay makarating sa kanyang kaharian sa sunod na buhay natin. Gawin pong misyon na bigyan ng gabay ang mga bata na may takot sa Diyos. Excuse me. Deuteronomy chapter 6 verses 5 to 7. Ang sabi dito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Verse 6, these commandments that I give you today are to be in your hearts. Verse 7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. So, ituro sa mga bata. Pag-usapan nyo ano ang sinasabi ng God. Excuse me. Ano ang kanyang inuutos? Una, mahalin mo ang God. Kung mahal mo siya ng buong puso, buong lakas, sundin ang kanyang instructions. So, ito po ang para sa mga bata. Mahalin niyo po. Huwag niyong papaluin na lang basta. Ang pagmamahal sa anak, sa bata, ay tatabihan niyo, bigyan niyo ng time. Ituro ito mga salitang ito. Excuse me. Tagalog, Deuteronomy chapter 6 verses 5 to 7.
Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong mga puso. Verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. So ano yun? Lifestyle. Habang magkatabi kayo, isingit-singit nyo ang Word of God. O bigyan nyo ng panahon na, teka, upo muna ako, ito i-share ko sa'yo. Sabay may kasamang yakap. May kasamang pagmamahal. Tingnan mo ito, anak. O anong sabi? Lalaki siya. Nadala-dala niya ang tinuro nyo tungkol kay God. Tungkol sa mga instructions ni Lord. Gabayan po natin ang mga bata para wag na silang makasama doon sa mundo o sa sanlibutan na mga taong pasama ng pasama ng pasama. Marami po nagkalat, lalo na sa loob ng schools, ang mga bata, hindi yung mga nag-aaral, pero yung mga nakakatagpo nila sa tindahan, mga nakakakilala nila, hindi naman sa lahat ng tindahan, baka sumama ang loob ng nasa tindahan, pero yung mga nakakasalubong naging kaibigan, meron talaga sa loob ng school din. Conclusion po natin, Mark chapter 10 verse 13, sinasabi dito, 13 to 14, Mark chapter 10, 13 to 14, people were bringing little children to Jesus for him to place his hands on them. But the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He did to them, let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. So, pwede niyo po sabihin to sa mga bata, ituro niyo sa mga anak niyo, apo, pamangkin. Sa Tagalog, sabi, Marcos chapter 10 verses 13 to 14, may mga taong nagdala kay Jesus na mga bata upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagalitan siya ng mga alagad. Ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagalitan siya ng mga alagad. Pinagalitan pa ng alagad si Jesus Christ. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbabawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Bakit katulad ng mga bata ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Ang mga bata, inosente. Hindi pa alam ang masama at mabuti. So, pag lumaki sila na tinuruan sila ano ang mabuting ipamumuhay, maayos sa ipamumuhay, matatandaan nila yan at may ipamumuhay nila hanggang paglaki. Umpisahan nyo lang na sinabi ni Jesus Christ, ilapit sa Kanya ang mga bata. So, halika, sabihin mo sa anak nyo dyan sa bahay, kung sino ang halika, alam mo ba na sinabi ni Jesus Christ na mahal niya mga bata, na ang mga bata ay para sa kanyang kaharian? So, kailangan lumaki sila na alam nila merong Panginoon, Lord and Savior, Jesus Christ. Ituturo niyo po yun? Lifestyle, umaga, tanghali, gabi. Siyempre, ita-timing nyo. Timing nyo lang habang kumakain.
Salamat sa pakikinig. Mga kapatid, mga lola, mami, daddy, salamat sa pakikinig. Kailangan po huwag mapasama ang mga anak natin, ang mga bata sa loob ng ating family sa pasama ng sanlibutan ng mundo. Kasi nasa paligid lang yan, makaka-influence yan sa mga bata na habang lumalaki, yun ang napapag-aralan nila sa labas. Kailangan mas influential ang sa loob ng family kung ano yung tinuturo. Amen? Anong gagawin natin? Ngayon pa lamang po, maging aware na tayo na ang mga bata ng maliliit at huwag mahawa sa kasamaan ng mundo habang sila ay lumalaki. Amen? Kasi ang maapektuhan, pag malaki na sila at hindi na maayos, ang unang maapektuhan, kayo nakasama sa loob ng tahanan, pamilya, magulang. Pag malaki na sila at hindi na nila alam ang kaayusan ng pamumuhay, ang respeto, ang takot sa Diyos, kayo po ang maapektuhan. Tayo na mga magulang, tayo na lola-lolo, ang tatay, nanay, pag tayo po ay matanda na at sila ay malalaki na, may isip na. Unang affected ay ang magulang, lolo, ang mismo kasama sa bahay. So, anong gagawin? Deuteronomy chapter 6 verse 7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Amen? God bless you. Tayo po ay manalangin. Hallelujah God, hallelujah. Thank you Lord. Lahat ng papuri ay para sa iyo, kaluwalhatian ay sa iyo Ama. Hindi talaga magiging maayos ang buhay namin kung wala ka sa amin God. Hindi magkaroon ng kapayapaan ang aming buhay kung wala ka sa amin Lord. Kung hindi kami Panginoon magkaroon ng relasyon sa iyo, magulo ang buhay namin. Ama, thank you. Thank you sa aming Panginoong Yesus, aming Panginoon, aming tagapagligtas, aming healer, tagapagaling ng aming mga anumang sakit, nagbibigay ng kagalingan. Thank you, God. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang kumikilos sa amin. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Dinadalangin ko rin ang may mga karamdaman ngayon, mga magulang, lolo-lola, mga bata na may mga karamdaman, may mga sakit. Panginoon Ama, ipuin mo sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng mga latay at sugat ni Jesus sa cross. Mahigit ng 2,000 taon na nakaraan, nagbigay ng kagalingan sa may mga mananampalatayang nagpakumbaba, Lord God, at nangingi ng tawad. Lord, dalangin ko, Ama, sa mga oras na ito, magkaroon sila, matanggap nila ang kagalingan, Ama. Ganon din sa spiritual na pamumuhay nila, Father. Lord, all in the name of Jesus Christ. At patuloy namin dinideklara, Ama, ang kaligtasan sa laban sa anumang kapahamakan sa pangalan ni Jesus.
At kung sino man na may mga sasakyan, sumasakay, ligtas ang kanilang sasakyan. Saan man sila pupunta, Ama, kapayapaan matatanggap ng bawat isa, Panginoon, sa oras na ito. Tanggapin mo ang Panginoong Yesus, kapatid, ikaw na nakikinig. Siya lamang ang ating tagapagligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan. Laban sa lahat ng uri ng kapahamakan, Jesus Christ, our Lord and our Savior, our healer, ating dakilang manggagamot, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang mangungusap sa atin. Lord, thank you in the mighty name of Jesus Christ, Father God, Abba Father. All glory belongs to you, Father God. Lord, thank you. Thank you, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ, this we pray. Amen and amen and amen. Amen.